Hello, kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father for guiding us and protecting us always. No, sometimes I get afraid also like you. Natatakot din ako. Kasi syempre, tao tayo. Natatakot din tayo. Pero, si Almighty Father, lagi niya tayong binabantayan. Iniingatan niya tayo kasi mahal niya tayo. Dahil anak niya tayo. So, dito sa Psalm 56, no? Chapter 3 and 4. Whenever I am afraid, I will trust in you. In God, I will praise His word. In God, I have put my trust. I will not fear. What can flesh do to me? Ito yung New King James Version. Ito naman yung sa New International Version. When I am afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise. In God I trust and am not afraid. What can mere mortals do to me? Saan dito yung promise sa atin ni Almighty Father? Walang magagawa sa atin ang walang makakasakit sa atin kahit sino. Pagkasama natin si Almighty Father, titiwala tayo sa Kanya. What can mere mortals do to us? If God is for us, who can be against us? Sino? It's, kakampi natin, tatay natin, yung pinakamakapangyarihan sa lahat. So, bakit tayo matatakot? Kaya, i-share natin ang salita ng Diyos. Nang walang takot. Dahil ipoprotektahan tayo ni Almighty Father. Dahil salita niya ang sinishare natin. Ipinapakalat natin sa buong mundo. Kaya walang makakapanakit sa atin. Baka sabihin, bakit may mga tao na mga missionary na namatay? Physically, namatay sila physically. Dito lang sa physical world. Pero yung soul nila, na kay Almighty Father, umuwi na sila sa tatay natin. Kaya buhay sila. So, sino pang makakasakit sa atin? Kung kakampi natin yung powerful Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya, magpasalamat tayo kay Almighty Father. Lagi tayo magpapakumbaba sa Kanya. Pati na rin kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, sumunod siya kay Almighty Father nang walang tanong-tanong. No? Pag inutos ni Almighty Father, susundin ni Jesus Christ, hindi na siya nagtatanong. Kilala niya si Almighty Father. Alam niya ang puso ni Almighty Father. Pero nung ipapako na si Jesus, no, nung malapit na siyang hulihin ng mga Jews, saka ng mga Roman soldiers, sabi ni Jesus, diba, kung pwede lang, Lord God Almighty Father, natanggalin mo sa akin yung cup na ito, pero yung will mo pa rin ang masunod. Kaya napakabait ni Jesus Christ. Para sa atin, ginawa niyo Jesus Christ yun para kay Almighty Father. Dahil alam ni Jesus Christ na mahal tayo ni Almighty Father. Kaya mahal na mahal din tayo ni Jesus Christ. The only begotten Son, Jesus Christ. Our Savior and Redeemer. At yung nagsusulat ng name natin sa Book of Life. So si Jesus, Lamb's Book of Life. Siya yung may-ari ng book, no? Si Jesus Christ. So, siya yung naglilista ng name natin. Siya si Jesus Christ, yung nagprepresent sa atin kay Almighty Father. Almighty Father, ito, andito yung listahan ng mga makakakuha ng inheritance sila in heaven. Andito po.
ipepresent ko sa iyo, Almighty Father. Ganon. Andito ang mga pangalan. So si Jesus Christ ang may hawak ng Book of Life. Hindi si hindi si San Pedro. Hindi Walang nakasulat sa Bible na si San Pedro. Si Jesus Christ, the Rock of all ages. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. Naging cornerstone si Jesus Christ. Kaya lang sinabi na si Simon Peter ay naging Peter kasi minamotivate niya si Peter. Ayaw niyang mawala si Peter sa mga apostles. Mahal niya si Peter. At lahat ng mga apostles ni Jesus mahal niya. At pati tayo, mahal din niya. Pantay-pantay ang trato sa atin ni Jesus Christ, pati na rin ni Almighty Father. So last time, we read Ezekiel chapter 8 and 9. So, i-recap natin, yung Ezekiel chapter 8 and 9. So, nakita na naman ni Ezekiel yung vision, si Almighty Father, yung from the waist down, fire. So, hindi masama ang fire, okay? Fire from the waist down, si Almighty Father. Kasi sobrang bright. And from the waist up, kulay ay amber, yung brightness na masakit sa mata na sa sobrang bright. Halos hindi mo na matignan. Pero syempre, hindi niya nakikita yung mukha ni Almighty Father kasi yung brightness nga lang, hirap na si Ezekiel na tignan. Ngayon, hindi mabubuhay si Ezekiel kung nakita niya yung face ni Almighty Father. Kaya ang description lang niya ay yung sa katawan. Yung katawan, from the waist down, it's like fire. And from the waist up, the color amber. So, pinakita sa kanya ni Almighty Father ang gawain ng mga tao. Dinala siya sa isang lugar. So, Ezekiel was lifted up, no? Dinala siya sa lugar na nandun yung mga tao na gumagawa ng karumal-dumal. Kaya, galit si Almighty Father. Dahil ina-acknowledge ng mga tao, sinasamba ng mga tao, ang mga bagay sa mundo na to, yun ang kanilang goal, ang mga bagay sa mundo na to, yung mga tao, hindi si Almighty Father. Kaya, nagagalit si Almighty Father. Our God is a jealous God. Dahil kung ikaw, di ba? Ikaw ang example, ikaw ang gumawa ng lahat. Lahat-lahat ikaw na ang gumawa. Pero hindi ka pinapansin. Hindi ka nire-respeto, binabaliwala ka. Anong mararamdaman mo? Mas lalo pa kay si Almighty Father, lahat-lahat ginawa niya para sa atin. Kahit na si Jesus Christ, ibinigay niya sa atin, pero hindi pa rin natin pinapansin yung tatay natin. So, anong mangyayari ngayon? Siyempre, galit ang tatay natin. At dahil doon, may mga bagay tayong gustong gawin, napapaluyo tayo ngayon sa tatay natin. Sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan, kahit hindi graven image, kundi mga material things, yung mga dreams mo na kailangan maabot ko ang dream ko na to. Yung ganon, iba-ibang mga dreams sa mga tao, di ba? Pero ang
final goal ng mga dreams na yon ay to become rich, maging mayaman. Yeah? Ganun ang mga tao, di ba? Gusto kong maging famous. Bakit gusto maging famous? Para yumaman. Hindi, gusto kong maging isang sikat yung business ko, magaling ang business ko. Bakit mo gusto maging magaling ang business mo? Kasi gusto mo yumaman. No? Kailangan sa school mataas ang grade ko, kaya ito ang ipo-focus ko. Bakit mo gustong i-focus ang time and energy mo sa school mo kaysa kay Almighty Father? Kasi gusto mo na pag nakagraduate ka, mataas ang grade mo, mataas ang position mo, yayaman ka. So ang punot dulo, ang dulo ng lahat ng dreams ng tao ay yumaman. Bakit gusto mong mag-asawa ng kailangan makapag-asawa ako ng mayaman dahil gusto mong yumaman, no? Or kailangan makapag-asawa ako ng ito ang gusto ko. Bakit? Masipag. Para ang goal mo, mayaman, yayaman. Laging ganon, no? Sa ngayon, may mga Christian denomination, naghingi sila ng tithes. Ang pinopromote nila, magbigay ka ng tithes para yumaman ka. Babalik sa'yo ang 10%. Yayaman ka. Yun ang pinopromote ng ibang mga Christian denomination organization. Or kung writer ka naman, kailangan maganda pagkakasulat ko sa buko na to. Imbis na kay Almighty Father ko ibubusang dito sa talent ko, sa pagdodrawing, sa lahat-lahat. Hindi nakafocus kay Almighty Father kasi ang focus ng tao ay yumaman, sumikat. Pero all is for naught. Nothing. Para sa baliwala. Para sa lahat ng mga dreams natin, baliwala lahat. Kaya abomination yun kay Almighty Father. Hindi importante kasi ang tunay na kayamanan hindi natin nakikita. Hindi na natin nakikita yung kahalagahan ni Almighty Father. Yung holiness niya, yung pagmamahal niya, hindi natin nakikita. Kasi binubulag na tayo ng mundo na to. Kaya nga laging tawag sa mga tao ay harlot. Binibenta natin ang sarili natin. Alam niyo ba yung harlot, no? Prostitute. Kahit hindi mo binibenta yung sarili mo through your copulation or intercourse, kahit hindi ganun mo binibenta, pero yung moral, yung values mo naman as a person, isinasantabi mo, nagsisinungaling ka, may pride ka, naninira ka ng tao, dahil gusto mo sumikat, yumaman. Laging yun ang patungo ng buhay ng tao. Yun ang goal ng tao. Kasi ang isip ng tao ay maikli. Puro short-term goal. Kasi ang nakikita na ng tao ay ang buhay dito sa mundo. So, dito rin nakalagay dito, no? So, he brought me to the door of the north gate of the Lord's house, and to my dismay, women were sitting there weeping for Tammuz. Sa Ezekiel chapter 8 verse 14, si Tammuz ay sinasamba nila. Si Tammuz na anak ni Semiramis, na anak din ni, hindi ko alam kung anak ni Nimrod to, pero nabuntis si Semiramis nang wala na si Nimrod. At sinabi ni Semiramis na siya ay nabuntis, reincarnation ni Nimrod si Tammuz. But it's not true. So sinasamba si Tammuz na isang tao din. At ang si Semiramis, ang tinatawag nilang Queen of Heaven. Nasa Old Testament, Queen of Heaven. Hanapin nyo, i-search nyo sa Bible. Nakasulat, Queen of Heaven. Galit si Almighty Father sa Queen of Heaven. Kasi ang Queen of Heaven, si Semiramis yon, nanay ni Tammuz. Nasa Greek mythology, nasa Roman mythology din, pangalan niya ay at saka sa ancient Egyptian goddess, tawag din sa kanya ay Isis, no?
Sometimes Aphrodite, sometimes Venus. So, doon umiikot yung name ni Semiramis, and also Ashereth. Asher, ganon. Kaya nag-iiba, gusto ko na i-add, no? Kaya nag-iiba-iba yung pangalan kasi nag-iiba-iba tayo ng language, di ba? Kaya nag-iiba-iba yung pangalan. Pero same pa rin na tao yun. Ang ginagawa lang, iniiba ang itsura. Alam mo, kung nung nagkahiwalay ang mga tao sa Tower of Babel, dahil sa iba-iba na language, nagkasama-sama ngayon yung mga may itim. Ay, baka magagalit yung may itim. Magagalit yung may itim. Yung mga mapuputi nagsama-sama, yung may mga singkit, nagsama-sama, magagalit yung mga singkit. Nagsama-sama, yung mga malalaki mata, nagsama-sama. Ngayon, yung idol ngayon nila, or yung graven image nila, base sa kung ano ang itsura nila. No? Naintindihan niyo ba ang ibig ko sabihin? Base sa kung ano ang itsura ng mga tao doon nakabase yung itsura ng kanilang mga sinasamba. Yung graven image na galing sa China or sa Japan, meron ba na ano doon? Na ibang itsura? Wala, di ba? Di ba kamukha rin nila? Kasi nga, binabase nila sa kasi kung sino sila, kung ano itsura. Sa Pilipinas, meron, ang gusto natin yan kasi sa Pilipinas, mga ano mga Caucasian. Mga mistizo, mga... Kaya ngayon, yung mga graven image, doon nakabase ngayon, no? Pero sa ibang country, dahil sa maitim sila, magalit yung mga maitim. Yung mga image naman na ginagawa nila, maitim din. Naintindihan nyo, no? So, paano tayo napunta doon? Kasi nga, itong si Tammuz, nanay niya si Semiramis, or Isis, or Aphrodite, or Venus. Tapos nakalagay din dito, no, na nag-worship ang mga tao sa sun, S-U-N. Yung araw ang sinasamba. Imbis na si Almighty Father. So, kung may nakikita kayo na mga flags of different countries, may mga stars, may sun, may moon, di ba? Bakit? At saka sa ibang mga religion, tayo kasi as Christians, wala naman tayong religion. Wala akong religion. Hindi ako kasali sa denomination. Wala akong religion, wala akong denomination. I believe in the Bible. Lahat-lahat na nasa Bible, sometimes yung mga tao nagsasabi na full gospel sila, but they're just lying to themselves and to other people as well. So, pag sinasabing full gospel, lahat babasahin mo. Wala kang ititira. Kahit kasalanan, ibabasa mo sa tao. Hindi ka magtatakot. No? Ngayon, yung sun, yung S-U-N na sun, sa mga religion, meron silang symbol. Sa pagpupunta ka sa kanilang temple, or sa kanilang building na merong mga worship building nila, or worship temple nila, or yung sinasabi nilang worship church nila, may makikita kayo na ng mga symbol na sun, S-U-N. So, alam niyo na, pag may symbol na sun yun, nakikita kayo ng sinasamba nila yung sun. So, paganism yun. Okay? Ayaw ni Almighty Father ang paganism. Kasi nung Roman Empire, pinagsama-sama ni Constantine, pinagsama-sama ni Constantine ang lahat ng religion. Gumawa siya ng one religion.
Alam niyo siguro kung ano yun. Ginawa ni Constantine na isang religion. Pinagsama-sama niya, pinag-mix niya ang lahat ng religion. So, may nakita akong isang religion, merong hawak na mga maliliit na kahoy, na beads. Tapos, nagtaka ako, yung isa pang religion, meron din silang hawak na beads. Yung isa, pero iba-iba sila ng religion. Siguro mga 3 yon or 4 na religion. Pare-pareho silang may beads na hawak. Kasi nagulat ako, may beads din, kasi may nakasama ko dati dito ibang religion niya. Sabi niya meron na silang daw beads na hawak. Tapos yung isang religion na may mga na walang buhok, kalbo sila, may beads din silang hawak. Bakit sila pare-pareho? Kasi nga, isang pinanggalingan ng religion, paganism. Si Almighty Father ay yung paganism. Alam niyo natin yung paganism, di ba? Sinasamba ang mga bagay na araw, yung sun, moon, stars, sinasamba, pati environment, sinasamba, mas binibigyan ng pahalagaan ng halaga ang environment, mga tree huggers, ganon. No? Nagmamahal sa mga animals, pero hindi minamahal ang tao. So, ganun ang mga tao. Kaya nga, nakalagay dito, pati beast, sinasamba. Elepante, sinasamba. Daga, sinasamba. Dragon. Serpent, sinasamba. Dragon. Naglalagay ka ng symbol sa bahay ninyo. Rabbit. Pusa. Kaya galit si Almighty Father. Cow, sa ibang bansa naman, cow naman. Nakikita niyo naman siguro, di ba, kung aware kayo sa iba-ibang mga religion. Galit si Almighty Father. Kaya dito basahin natin, recap pa lang to, Ezekiel chapter 8. Dito naman sa Ezekiel chapter 9 ay binanggit si Jesus na isa si Jesus sa 6 men na may hawak-hawak na battle axe. And suddenly 6 men came from the direction of the upper gate, which faces north, each with his battle axe in his hand. Napuno na si Almighty Father. Nagalit na siya, kaya nutusan na niya yung man clothed with linen and had a writer's inkhorn. So si Jesus, writer's inkhorn, pangsulat. So si Jesus yon. Si Jesus ang nagsusulat ng mga name natin sa Book of Life. Kasi sa Lamb's Book of Life, sa Book of Revelation, no? Nabanggitin natin last time. At saka si Jesus din ang maglalagay ng mga mark sa forehead ng mga tao. Na ibig sabihin, ang mga tao na may mark sa forehead na binilagyan ni Jesus Christ, yon ang mga faithful at kay Jesus na humingi ng tawad. Men who sigh and cry over all the abominations that are done within it. Nagsisi, nalungkot sa karumal-dumal na ginagawa ng mga kapwa-tao nila. Kaya sila ngayon ay masasave dahil si Jesus Christ naglagay ng sulat sa kanilang forehead. May tanda sila, and at the same time, nasa Book of Life, Jesus yon nagsusulat. At siya nagrepresent sa atin kay Almighty Father, si Jesus Christ. Kaya nga nakalagay ito, patayin nyo, bata, matanda, babae, lalaki, maliliit na bata, kahit na ano. Pero yung may mga mark na nilagyan sa forehead, huwag sasaktan.
Bakit sa forehead lalagay? Sa isip, no? Nag-decide. Decision. Kaya isip, nag-decide sila to ask forgiveness kay God, tsaka kay Jesus Christ. Kaya tayo na mga followers of Christ, hindi natin nakikita. Meron tayong mark sa ating forehead. Malaki ang forehead ko, malaki ang sinulat-sulatan ni Almighty Father. Kahit maliit ang forehead ninyo, kaya rin ni Almighty Father sulatan yan. Susulatan ni Jesus yan. Ng pangalan niya, ng marka. Ng mark ni Almighty Father. Yung pinaka-ink, it's gold. Gold yung ink. Kulay gold. Kulay gold yung ink. Share ko lang ano. Kasi dati, nag-ano kasi ako, pinapanood ko dati yung sarili ko, no? Sa YouTube, pinapanood ko yung sarili ko. Tapos, nakatulog ako. Tapos, medyo nalimpungatan ako. Nakita ko yung sarili ko. Sabi ko, bakit gano'n? May nakasulat sa mukha ko na kulay gold. Pero hindi ko alam kung gising ako. Natutulog ako. Pero bakit alam ko? Sabi ko, ba't may gold na nakasulat sa mukha ko? May gold ba? Hindi ko maintindihan kung gising ako. Pero alam ko, nanonood ako, napapanood ko sa sarili ko. Tapos, nagising ulit ako. Totoo ba yun, Lord? Gusto ko ulit makita. Tapos, nakita ko ulit, nung same night na rin yun. May gold talaga. May nakasulat. Kaya tayo, as followers of Christ, meron tayong tanda sa atin. Sa mukha natin, sa ulo natin. Kaya alam ni Almighty Father kung sino yung kanya. Kaya yung Satan, alam din niya, no? Kung sino yung kay Almighty Father at alam niya kung kanino yung kanya. Hindi man natin nakikita, si Almighty Father ang nakakakita. Tsaka si Jesus Christ and all the heavenly beings, nakikita nila. Na meron tayong tanda sa mukha natin. So, itong si Jesus Christ, yung Diyos natin, yung Savior natin, siya ang naglagay ng mark sa atin. So, umabot na yung threshold ng galit ni Almighty Father. Kahit na slow to anger siya. And loving. And patient. Pero kung nakikita niya na sobra na yung kasamaan ng tao, ayaw niya nang mahawa pa yung ibang anak ni Almighty Father. Ayaw niyang mahawa. Kaya kailangan mawala or tanggalin yung kasalanan. Yung mga tao na ayaw kay Almighty Father, kailangan mawala para may matira na mga followers of Christ and faithful followers of the Almighty Father. Para hindi ma-impluwensyahan. At para rin malaman ng mga tao na siya ang powerful sa lahat. Na wala tayong magagawa kung wala si Almighty Father. So dito sa Ezekiel chapter 9, no, sa last
verse, just then the man clothed with linen, who had an inkhorn at his hide, reported back and said, I have done as you commanded me. Walang tanong-tanong si Jesus Christ, ginagawa niya lahat. So dito tayo sa Ezekiel chapter 10. And I looked, and there in the firmament that was above the head of the cherubim, there appeared something like a sapphire stone, having the appearance of the likeness of a throne. So dito pinangalanan na yung 4 living creatures. Sa Book of Revelation, walang name. Pero dito sa Ezekiel, pinangalanan na yung 4 living creatures with 4 faces. 4 na 4 living creatures with 4 faces. So kung ito-total mo lahat, yung 4 na living creatures na yun, na 4 faces, 16 ang faces nun. 16 kumakatawan, nagpapakita ng 16 faces kasi bawat isa na living creature may 4 na face. So pinangalanan na siya, cherubim. Katunog ng cherubim or seraphim, ang cherubim, no? Kasi baka ang akala nyo, yung cherubim or cherubim ay mga bata. Hindi bata yung cherubim. Akala nyo si Cupid. Kasi yun ang nakagisnan natin, di ba? Sa mga statue, ito, cherubim yan, bata na may pakpak. Hindi ganon. So yung cherubim, seraphim, isa lang yun. Yung seraphim nabanggit sa Book of Isaiah. Pero ang tawag naman ni Ezekiel ay cherubim. Pero ang tawag naman ni John the Evangelist, John the Beloved, living creatures. So alam niyo na, no? Cherubim, seraphim. Isa lang siya. Kasi 6 ang pakpak ng seraphim. Ang cherubim, 6 na pakpak din niya. I-check nyo. I-check nyo. Tignan ninyo. Kung ayaw ninyo maniwala. Ngayon, yung firmament, it's a vast expanse na naghahati sa heaven at saka sa kinalalagyan ng mga cherubim or seraphim. So, sa itaas ng ulo ng mga cherubim, may firmament or a vast expanse yon. Kulay sapphire stone. Ang sapphire stone is blue. Turquoise. Di ba yung turquoise? Parang blue yon. Na parang kulay ng dagat. Na kumikinang. Di ba yung dagat ganon, kumikinang? Dahil tinatamaan ng ilaw. Dark, hindi naman dark blue. Hindi ganitong blue. Turquoise. Nag-aagaw yung green na may konting green na may blue. Ano ng sapphire stone. Having the appearance of the likeness of a throne. Yung blue light, ganon. Yung blue sa kandila or pag nagbubukas kayo ng kalan. Tingnan niyo yung kalan niyo. Yung blue light, yun ang pinaka pure light, pure blue light. Yun ang pinaka-pure, yung pinaka-init ng kalan, yung blue. And then he spoke to the man clothed with linen and said, Go in among the wheels under the cherub. Fill your hands with coals of fire from among the cherubim and scatter them over the city. And he went in as I watched. So, inutusan ni Almighty Father si Jesus. The man clothed in linen. At sumunod si Jesus. Hindi siya nagtatanong. Sunod agad si Jesus. Kaya sa cherubim, kasi yung cherubim,
Kaya siya nakaka-move around. It's because of the will sa kanya. May will. Parang gulong ang description ni Ezekiel. So, bilog siya, kaya nakaka-move around. Pero ang lakad lang ng cherubim is paabante. Laging abante, kasi nga apat ang face niya. May face siya dito, may face siya dito, may face siya dito. May face siya sa, hindi likod kasi face na rin yan. Hindi rin gilid kasi face na rin yan. Kaya yung andar o lakad niya, laging diretso, or minsan gaganon siya, pero may face pa rin. So pumasok si Jesus sa fire under ng mga cherubim kasi nandun yung ball of fire na wheel na purong mata. Yun ang spirit ni Almighty Father, kaya nakaka-move around, may power ang cherubim is because of the Spirit of God na galing dun sa wheel of fire. Kaya nga, fill your hands with coals of fire. Mainit, no? May fire. At ikalat sa buong syudad, city, sa buong mundo. Now the cherubim were standing on the south side of the temple when the man went in. Si Jesus nasa yung cherubim nasa south side ng castle or mansion ni Almighty Father or throne, yung temple kasi ni Almighty Father, no? Or parang office, kung sa mundo tawag office. Pero malaki kasi ito kaya hindi office, kaya temple, kasi holy. When the man went in and the cloud filled the inner court, then the glory of the Lord went up from the cherub and paused over the threshold of the temple. And the house was filled with a cloud, and the court was full of the brightness of the Lord's glory. Napaka-liwanag ng glory ni Almighty Father. Kasi umakyat yung glory ni Almighty Father from the cherub at tumigil sa threshold ng temple. Kaya yung temple, it was filled with cloud and brightness of the glory of God. And the sound of the wings of the cherubim was heard even in the outer court, like the voice of the Almighty God when He speaks. Yung boses ni Almighty Father, parang thunder. Hindi mo alam kung saan galing. Malaking lugar, tapos maganda ang boses na malaki. Yung pagaspas ng wings ng mga cherubim, ganon. Malakas. Thundering or thunderous voice or sound ang narinig. Hindi mo alam kung saan galing. Then it happened when he commanded the man clothed in linen, saying, "Take fire from among the wheels, from among the cherubim," that he went in and stood beside the wheels. Kaya pumasok si Jesus Christ sa mga wheels. And the cherubim stretched out his hand from among the cherubim. Yung cherub, no? Stretched out his hand from among the cherubim to the fire that was among the cherubim. And took some of it and put it into the hand of the man clothed in linen, who took it and went out. So kumuha yung cherubim ng fire. Tapos inabot niya kay Jesus. Kinuha ni Jesus at lumabas na si Jesus dun sa fire. The cherubim appeared to have the form of a man's hand under their wings. So may man's hand din. Kahit may pakpak sila, na 6 ang pakpak nila, meron din silang kamay. No? Na-describe din naman yun to, di ba? Nabasa natin sa Ezekiel chapter 1 at sa Book of Revelation.
And when kay Jesus ibinigay, no? Bakit kay Jesus ibinigay? Ano ibinigay kay Jesus? Yung fire. Nagaling sa cherubim na Spirit of God. Power from the Almighty Father. So, kay Jesus ibinigay ang power and authority. Yung man clothed in linen. Iba si Jesus sa lahat. Sa kanya binigay yung power and authority. Kaya may power din si Jesus to forgive sins of people. Because binigay sa kanya ni Almighty Father. Authority. And when I looked, there were 4 wheels by the cherubim, 1 wheel by one cherub, and another wheel by each other cherub. So, bawat isang cherub or isang living creature, may wheel. Nabasa naman natin, di ba, sa Ezekiel chapter 5, may wheel sila. Bawat isa sa kanila, may wheel na nagme-mesh na umiikot. At yung wheel na yun, punong-puno ng mata yun. So, pagtikin mo sa wheel na yun, wala kang maitatago. Kitang-kita. Makikita mo yung sarili mo. Wala kang maitatago. Malalaman mo yung pagkatao mo. So, yung mga 4 living creatures at mga cherubim, punong-puno rin sila ng mata. All over their body. Ibig sabihin nun, wala kang maitatago. Kitang-kita. Kung malinis ka o madumi ka. Kaya, 4 sila. Kasi, diba pag 4 stable, diba ang isang bahay, 4 ang halig-halige, 4 ang poste, kaya 4, no? Stable. Walang makakapag topple or makakapag tibag kasi stable si Almighty Father. Hindi siya papatalsik, mapapawala or maaawayin siya kasi stable siya, secured ang place ni Almighty Father because He's powerful. So, doon tayo didikit kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Sino pa ba didikitan natin? Wala na iba kundi yung powerful. Yung powerful dito sa mundo na to, bali wala. Made of flesh, mortal. So, kanina tayo didikit kay Almighty Father. And when I looked, there were 4 wheels by the cherubim, 1 wheel by one cherub, and another wheel by each other cherub. The wheels appeared to have the color of a beryl stone. Ano yung kulay ng beryl stone? Originally, walang kulay ang beryl stone. Colorless siya. Pero nakukuha niya yung color from the surroundings. Okay? Ganun ang beryl. Naintindihan niyo? So, kung surrounding ng beryl stone ay makinang na blue, yun ang magiging kulay ng beryl stone. As for their appearance, all 4 looked alike, as it were a wheel in the middle of a wheel. So, yun ang itsura. No? Yung wheel ay kulay beryl stone. Kung ano yung nasa kapaligiran ng beryl, ng
throne ni Almighty Father, ganun din ang magagulay ng beryl stone. As for their appearance, all four looked alike, as it were a wheel in the middle of a wheel. So wheel, may in the middle of a wheel. Okay? Ito yung itsura ng under ng mga cherubim or seraphim. When they went toward any of their four directions. They did not turn aside when they went, but followed in the direction the head was facing. Kung saan nakaharap ang head, kasi apat ang head niya, apat ang mukha niya, di ba? Kung saan nakaharap, may nakaharap dito, o yun ang lalakad. Kung gusto niya magpunta doon. Kung gusto niya magpunta sa diretso, dito. Kung gusto niya magpunta dito, diretso. Hindi siya na kailangan mag-turn. No? Hindi na siya kailangan tumalikod. Kasi bawat side, four sides may face eh. When they went toward any of their four directions. They did not turn aside when they went, but followed in the direction of the head was facing. They did not turn aside when they went. And their whole body, with their back, their hands, their wings, and the wheels that the four had, were full of eyes all around. Punong-puno ng mata. Gaya ng description ni John the Beloved. Punong-puno ng mata sa Book of Revelation, no? Whole body, back, hands, wings, wheels. They're full of eyes all around. As for the wheels, they were called in my hearing, wheel. Ang pakinig niya, wheel. Ito sa verse 14. Each one had four faces, gaya ng description ni Ezekiel sa chapter 1 at saka dito sa Book of Revelation. Each one had four faces. So, di-describe na naman ng four living creatures, ang cherubim or seraphim. Was the face of a cherub. Sa una, di ba sabi, face of an ox? Pero ngayon na nakita ni Ezekiel, face of a cherub. The second face, the face of a man. The third face, the face of a lion. And the fourth face, the face of an eagle. So, ano ang nawala? Ang pumalit, face of a cherub. Ang nawala, face of an ox. Bakit nawala yung ox? Ang nakita ay face of cherub. Kasi yung ox symbolizes patience and endurance, no? Dahil galit si Almighty Father, hindi yung ox ang nakita, hindi yung patience ang nakita, kundi face ng cherub. Pero the rest, face ng man, may pagmamahal pa rin. Face of a lion, royalty pa din, and protector, nurturer. Face of an eagle, exact yung mata, kahit malayo, kita lahat. Ang nawala lang na face, yung face ng ox na nagsisimbolize ng patience, kasi nawala na ang pasensya ni Almighty Father dahil galit na siya. Slow to anger siya, pero galit na siya dito dahil nga matigas ang ulo ng mga tao. And the cherubim were lifted up. This was the living creature I saw by the river Shibar. When the cherubim went, the wheels went beside them. And when the cherubim lifted their wings to mount up from the earth, the same wheels also did not turn from beside them. So, laging kasama ng mga cherubim ang wheel. The Spirit of God. When the cherubim stood still, the wheels stood still. And when one was lifted up, the other lifted itself up, and for the spirit of the living creature was in them. Kahit saan magpunta yung four living creature, kasama na tigitigas sila ng wheel. The Spirit of God. No? The holiness of God, dala-dala nila.
Kasi they were also created by the Almighty Father. Lahat ng mga servants ni Almighty Father, yung kagaya itong cherubim, likeness ni Almighty Father, to characteristics ni Almighty Father, to yung personality ni Almighty Father, kung ano siya, yon. Tapos di ba tayo, we were created in His image and likeness also. Kung gaya na nabanggit ko dati, kung magtatayo ka ng negosyo, gusto mo mga like-minded people ang mga kasama mo, gusto mo makimingle or makasama yung mga like-minded persons, no, na or makasama sa bahay, gusto mo pare-pareho kayo ng ugali na nagmamahal. So ganun din si Almighty Father, gusto niya kasama niya yung mga kapareho niya na masunurin, mapagmahal. Gusto ni Almighty Father ganon, ha? Nakakaintindihan tayo, no? Ako na nakakaintindi sa sarili ko. Verse 18, then the glory of the Lord departed from the threshold of the temple and stood over the cherubim. And the cherubim lifted their wings and mounted up from the earth in my sight. When they went, the wheels were beside them. And they stood at the door of the east gate of the Lord's house, and the glory of the God of Israel was above them. So lumapit, no, si Almighty Father sa cherubim. Kaya the glory of the God of Israel was above them. Lumapit si Almighty Father. Yung mga cherubim ano din sila, may wings din sila, pero mas nakaka-move sila dun sa wheel. This is the living creature I saw under the God of Israel by the river Shebar. And I knew they were cherubim. Alam niya na cherubim, sabi ni Ezekiel. Each one had 4 faces and each one 4 wings. And each one 4 wings, and the likeness of the hands of a man was under their wings, and the likeness of their faces was the same as the faces which I had seen by the river Shebar. Their appearance and their persons, they each went straight forward. So, kwento na naman ni Ezekiel in description ng cherubim. Sa bawat isa may 4 wings. Kahit may 4 wings, punong-puno naman ng mata. Kasi kung titingin ka sa cherubim, makikita mo yung sarili mo na yung pagkatao mo, yung kadumihan mo. Kaya ganun ang pagkaka-describe ni Ezekiel, na punong-puno ng mata, na intimidated ka, kita mo, makikita nila, alam nila, walang lihim. So ito, ipinaalam kay Ezekiel in a vision, no? Ipinaalam kay Ezekiel yung mga kasama ni Almighty Father, yung mga servants niya. So, ini-inform din tayo ni Almighty Father tungkol sa kung sino siya at kung ano siya at kung anong kapangyarihan meron siya. Pinapakita ni Almighty Father. Yung tatay natin, walang ganitong tayong makikitang power na gaya ng kay Almighty Father. Nag-iisa lang siya.
Nag-iisa lang yung tatay natin. Walang kaparehas. Walang makakapantay. Then the Spirit lifted me up and brought me to the gate of the house of the Lord that faces east. There at the entrance of the gate were 25 men, and I saw among them Jezaniah, son of Azur, and Pelatiah, son of Benaiah. Nasa Ezekiel chapter 11 na tayo. Princess of the people. Kaya tinawag na princess of the people, si Jezaniah, na son of Azur, and Pelatiah, son of Benaiah, kasi sila yung mga tao nung time na to na naghihikayat na magkasalanan ang mga tao. Ini-encourage ng mga tao na to ni Jezaniah at ni Pelatiah, mga tao na maging masama. Kasi sila ang nagro-rule nung time na to. Kaya nga tinatawag na princess of the people. Or prince of the people. And he said to me, Son of man, sabi ni Almighty Father, these are the men who devise iniquity and give wicked counsel in the city, who say the time is not near to build houses. This city is the cauldron, and we are the meat. Therefore, prophesy against them. Prophesy, O Son of man. Inutusan ni Almighty Father. Si Ezekiel, magpa-prophesy siya sa mga tao. Kasi sabi ni Almighty Father, si Jezaniah at si Pelatiah, sila yung nagsasabi na ang mundo ay cauldron or pot or cauldron at ang mga tao ang meat. So, ibig sabihin nun, yung sila ang naghahari sa mundo. Na walang makakapigil sa kanila kasi sila ang pinaka-importante, sila ang meat. Tapos itong mundo ay cauldron lang or pot lang. At ang nagpapatakbo ng mundo ay ang meat o ang mga tao. Yun ang pagyayabang ni Jezaniah at ni Pelatiah. Kaya sabi ni Almighty Father, prophesy against them. Prophesy, O Son of Man. Then the Spirit of the Lord fell upon me and said to me, Speak, thus says the Lord. Thus you have said, O house of Israel, for I know the things that come into your mind. You have multiplied your slain in this city, and you have filled its streets with the slain. Therefore, thus says the Lord God, your slain, whom you have laid in the midst, they are the meat, and the city is the cauldron, but I shall bring you out of the midst of it. Ginagamit nyo yung mga tao. Pinapaikot nyo yung mga tao. Ginagatasan nyo yung mga tao. O, ano yun yung ginigisa nyo sa sariling mantika yung mga tao. Inaabuso nyo yung mga tao. Sabi ni Almighty Father. You have feared the sword, and I will bring a sword upon you. Takot kayo sa sword, pero bibigyan ko kayo ng sword. Says the Lord. Pinapasabi ni Almighty Father sa mga tao through Ezekiel. Yun ang prophecy ni Ezekiel sa mga tao. And I will bring you out of its midst and deliver you into the hands of strangers and execute judgments on you. Ibibigay ko kayo sa kamay ng mga taong hindi nyo kilala. Sila ngayon ang maghuhusga sa inyo. And you shall fall by their sword. Mamamatay kayo sa sword. And I will judge you at the border of Israel. Then you shall know that I am the Lord. Huhusgahan ko kayo sa labas ng Israel para malaman ninyo na ako ang Diyos. Hindi ni Almighty Father kikilalanin ang mga makakasalanan. Makukuha nila ang nararapat na para sa kanila. Yan ang sinasabi ni Almighty Father.
Dahil si Pelataya at si Jazanaya ay nagpo-promote ng kasalanan. Kaya lumalaganap ang kasalanan. At ngayon tayo sa mundo na to, may mga tao na makasalanan na lumalaganap ang kasalanan. Dahil ini-influensyan yung ibang mga tao magkasala. Galit si Almighty Father. I will judge you at the border of Israel, and you shall know that I am the Lord. For you have not walked in my statutes nor executed my judgments. Hindi kayo naglalakad ng kung ano ang rules ko. Yung mga sinasabi ko sa iyo na katuruan, hindi nyo sinusunod. Hindi nyo ginagawa. Hindi nyo pinapatupad. Yung mga batas, kundi tinitwist ninyo. Ano yung mga batas na tinitwist ng mga tao ngayon? Noon, may mga batas na tinitwist ng mga tao. Hanggang ngayon, meron pa rin. Alam niyo na siguro yon. Kailangan ko bang banggitin? Babanggitin ko. Same gender nagpapakasal. Abortion. Ay, Almighty Father. Adultery. Ginagawa ng hobby. Yung adultery. Fornication. Inaalaw ni Almighty Father ang divorce. Pero wag naman gawing hobby. Wag nang dumami ang asawa mo. God is the God of justice. Alam ni Almighty Father kung masyado ka ng apektado tungkol sa mag-asawa ng kasi sa adultery. Alam ni Almighty Father kung masyado ka ng apektado. Alam ni Almighty Father kung magkakapatayan na, magsasakitan na. Alam ni Almighty Father, God is the God of justice. Kaya niya magbuklod ng tao at kaya rin niyang maghiwalay ng tao. Pero ang tao hindi kaya maghiwalay ng tao. Ano pa ba? Yung tungkol sa kayabangan, no? At yung tungkol sa pang-aabuso ng katawan. Ano ba yung pang-aabuso ng katawan? Pag inom-inom ng mga, or paggamit ng mga drugs. Kaya ka gumagamit ng drugs, kaya ka naglalasing, is because of insecurity. May mga bagay na hindi ka matanggap sa buhay mo. Na makakagaling lang sa'yo is si Almighty Father, pero ayaw mong i-acknowledge, ayaw mong tanggapin. Dahil sa pride. But have done according to the customs of the Gentiles, which are all around you. Nakikipag-conform ka sa mga tao na gumagawa ng kasalanan, nakikiagree ka. Imbis na pagsabihan mo yung mga tao ng masama, sumasali ka, nakikisali ka sa kasamaan. Nagpapautang ka pero ang laki ng tubo na hinihingi mo. Ayaw ni Almighty Father nun. Inaabuso mo yung kapwa-tao mo, mahirap o mayaman. Walang pinipili si Almighty Father. May mga mahihirap na nang-abuso ng kapwa nila mahirap. May mga mayaman na nag-abuso ng kanilang kapwa mayaman. May mga mayaman na nag-abuso ng mahirap. May mga mahirap na nag-abuso ng mayaman. No? Alam niyo yun, di ba? Kaya walang pinipiling tao si Almighty Father dahil lahat ng tao makasalanan, selfish. Ang kaibahan nga lang, mas nakakuha ng madaling hustisya ang mga mayaman dahil sa kanilang pera. Ngayon, yung mga makakasalanan na nasa kulungan, hindi makalabas kasi mahirap lang sila. Pero yung mga makakasalanan naman na nakalabas, kasi mapera sila. So, pareho rin makasalanan. No, nagkakaintindihan tayo, no? Wala tayong pinipili rito. Hindi, mahirap to. Kailangan kawaan natin. Hindi, lahat abusado. Lahat tayo nagkasala. Lahat tayo madumi. So verse 30, now it happened while I was prophesying that Pelataya the son of Benaiah died. Ganito ka-powerful si Almighty Father. Isang salita lang niya, mamamatay ang tao.
Pero ngayon, binibigyan pa niya tayo ng chance. Ito na nagpa-prophesy si Ezekiel, patay agad si Pelataya. Then I fell on my face and cried with loud voice and said, "Ah, Lord God, will you make a complete end of the remnant of Israel?" Nalungkot si Ezekiel. Ganito ang tunay na prophet ni Almighty Father, nalulungkot. Ang totoong prophet ni Almighty Father, nalulungkot pag may mga tao na napapahamak, namamatay nang hindi nakakapaghingi ng tawad. Ganun ang totoong prophet. Hindi yung kunyaring prophet na nagbibigay ka ng entertainment sa pulpit. Nagbibigay ka ng isang magandang panoorin sa internet. Nakikita ko tawag prophet, pero iba ang ginagawa. Pero ang pangalan niya, prophet ganyan. Ang dami sa internet. Prophet ganyan. Ang tunay na prophet hindi natutuwa pag may mga taong nasasaktan. Kaya nga yung mga prophet na to, pinili ni Almighty Father, piling-pili yung mga prophet niya. Kasi yung mga prophet na to, alam ni Almighty Father na kapareho ng puso niya dahil pinili na niya ng mga taong to. Alam niya yung mga puso ng mga prophet niya. Hindi namimili si Almighty Father ng kunyari ang prophet lang. Kaya nga yung prophecy, it's a gift. Hindi kahit sino makakakuha. Dahil ang isang prophet, kailangan mo ng malaking responsibility ang magiging isang prophet. Kailangan ma-breakdown ka muna. Para maging buo ka. At pag nabuo ka, si Almighty Father ang bubuo sa'yo at pagbibigay sa'yo ng strength. Malalaman mo ngayon yung puso ni Almighty Father. Kasi you were broken down already. Ganun yung mga prophet. Nagsisisi. Hindi natutuwa pag may mga tao na napupunta sa kapahamakan. Hindi sila nagsasabi na puksain sila. Ayaw ni Almighty Father ng gano'n. Puksain sila, dapat lusawin nyo sila or tupukin nyo sila. Ayaw ni Almighty Father, hindi gano'n si Almighty Father. Kung may tutupukin man or may slain man or mamamatay na tao man or became unalive, kasi yun ang gusto nyo, di ba? Mga words na iniiba para hindi masakit sa pandinig. Politically correct words. Gusto niya, di ba? Ayaw ni Almighty Father. Kung may magja-judge, siya lang. Kasi siya lang ang may karapatan. Siya lang ang holy. Siya lang ang may power. Pero yung mga anak niya, ayaw niya na maghusga ng kapwa-tao. Pero pinapadala niya para paalalahanan ang kapwa-tao. Pero hindi niya gustong husgahan ng mga anak niya o ng mga prophet, yung mga tao, kundi papaalalahanan. Dahil ang manghuhusga, sino? Si Almighty Father, si Jesus Christ ang manghuhusga, hindi ang mga prophet. Ang mga prophet nagpapaalala. Mabababang loob. Gaya ni Almighty Father. Dahil walang karapatan ng mga prophet to judge people. Nagsasabi ang mga prophet ng bagay na galing kay Almighty Father. Pag pinasabi ni Almighty Father, sasabi ng prophet, gano'n. Pero yung magpapakita ng yung huhula, may manghuhula na prophet, nakita ko Christian daw, tapos sasabi niya 5 ang asawa mo. Ganun. may ganun prophet ang pangalan. You have 5 kids, you have this sickness, iba ang ginagawa, hindi ganun ang prophet.
False prophet ng mga yan. Sa verse 14, na after na mamatay ni Pelataya, nalungkot si Ezekiel. Sabi niya, wala nang matitira sa mga Israelites pag ganon. Will you make a complete end of the remnant of Israel? Papatay mo ba lahat or di-destroy mo ba? Nalungkot. Excuse. Again, the word of the Lord came to me, saying, Son of man, your brethren, your relatives, your countrymen, and all the house of Israel in its entirety are those about whom the inhabitants of Jerusalem have said, Get far away from the Lord. This land has been given to us as a possession. So, Ezekiel, yung mga kapatid mo, mga mag-anak mo, relatives mo, lahat ng mga tao sa Israel, nakatira, or inhabitants ng Jerusalem, sila nagsasabi na lumayo ka kay Almighty Father. This land has been given to us as possession. Binigay na sa amin to, itong lupa na to. Therefore, thus says the Lord God, although I have cast them far off among the Gentiles, and although I have scattered them among the countries, yet I shall be a little sanctuary for them in the countries where they have gone. Kahit na hinayaan ko sila magkahiwa-hiwalay, sabi ni Almighty Father, ako pa rin ang kanila magiging takbuhan. Ibibigay ko sa inyo ang lupain ng Jerusalem ulit. It is a verse 17. Therefore, thus says the Lord God, I will gather you from the peoples, assemble you from the countries where you have been scattered, and I will give you the land of Israel. Anong ibig sabihin nito? Ito ba yung present day Israel? Hindi. Tayo na mga Christians, followers of Christ, hiwa-hiwalay tayo. Sa ngayon, hindi tayo magkakasama. Pero darating ang panahon, magiging magkakasama tayo sa lupain ni Almighty Father, the land of milk and honey in heaven. Magkakasama-sama tayo. I will give the land of Israel inheritance. In heaven to. Akala nung iba, hindi, lahat ng mga wala sa Israel, babalik sa Israel, sa country ng Israel. Hindi, symbolically speaking, or figuratively speaking ito, na ibig sabihin, lahat ng mga followers of Christ sa buong mundo, kalat-kalat tayo. Pero darating ang time, i-gather tayo lahat ni Almighty Father in His kingdom. Doon tayo mananatili, doon tayo titira. Yun ang ating bahay, inheritance natin. Kahit na ang kasama natin sa ngayon ay mga hindi mananampalataya, iba-ibang mga paniniwala, sa ngayon, yun ang kasama natin. Darating ang time, kukunin tayo ni Almighty Father, pagiging magkakasama tayo lahat. And they will go there, and they will take away all its detestable things and all its abominations from there. And then I will give them one heart, and I will put a new spirit within them, and take the stony heart out of their flesh. Ito ang gagawin ni Almighty Father sa atin. Bibigyan ko sila ng isang puso at bagong spirit sa kanila. Tatanggalin ko ang kanilang matigas na puso. Stony heart, pusong bato. At bibigyan ko sila ng puso na made of flesh, malambot. Give them a heart of flesh, that they may walk in my statutes and keep my judgments, and do them, and they shall be my people, and I will be their God.
bigyan tayo ng bagong puso ni Almighty Father. Na hindi tayo magiging matigas ang ulo, susundin na natin ang gusto niya. I will make all things new. Diba sabi ni Almighty Father? Kaya, pag nandun na tayo sa land of milk and honey, lahat na sa atin, bago na. But as for those whose hearts follow their desire for their detestable things and their abominations, I will recompense their deeds on their own heads, says the Lord. Pero yung mga matitigas ang ulo, may kabayaran yon, yung katigasan ng ulo nila. Gumagawa sila ng karumal-dumal. Makukuha nila ang karapat-dapat na makukuha nila dahil matitigas ang ulo nila. Yung puso nila matitigas. Sinusunod nila ang kanilang gusto. Kaya, but as for those whose hearts follow their desire, kaya nga, di ba, utos sa atin ni Jesus, deny yourself, take up your cross, and follow me. Kasi ang gusto ni Almighty Father is for us to be holy like the Almighty Father who is holy, like Jesus who is holy. So, kung susundin natin yung desire natin, hindi naman holy yung desire natin, puro flesh lang. Worldly desires. Kaya yung mga tao na hindi susunod kay Almighty Father, makukuha nila ng kanilang karampatang kaparusahan. So the cherubim lifted up their wings with the wheels beside them, and the glory of the God of Israel was high above them. And the glory of the Lord went up from the midst of the city and stood on the mountain which is on the east side of the city. So yung mga cherubim na nabanggit, na may wings sila sa tabi nila, at yung glory of God of Israel ay nasa itaas nila. At kumalat yung glory ni Almighty Father. Sa buong lugar. Verse 24, Then the Spirit took me up and brought me in a vision by the Spirit of God into Chaldea. So, nakakita na naman siya ng vision, yung Spirit, Almighty Father, dinala na naman siya, yung vision niya sa Chaldea or sa Babylonia, to those in captivity, dun sa mga tao na nakakulong or naka-exile. Kasi nung time na to na si Ezekiel, yung hari ay hindi siya ang naghahari, no? Gaya nung time ni Daniel, nung hindi naghahari yung hari ng Judah nung time na yon. So dito ito naman kasing si Ezekiel, sa Israel siya na nakalagay. Kaya hindi yung hari ng Israel ang nagsaserve, kundi nasa captive sila. Inalaw ni Almighty Father yun, na maging captive ang mga Israelites at saka ng mga Judah. Dahil sa katigasan ng ulo. And the vision that I had seen went up from me, so I spoke to those in captivity of all the things that the Lord had shown me. Ikwinento ni Ezekiel yung mga nakita niya sa mga tao na nasa exile or in captivity or mga nakakulong. Nakakulong kasi sila or prisoner sila ng Chaldeans or Babylonians. Sinishare ni Ezekiel. So kung ito ay nangyari na vision ni Ezekiel, nangyari na ba to nung time ng Babylonia? Kasi vision to yung nakita ni Ezekiel. Isinishare ni Ezekiel yung vision na makikita niya na mangyayari in the future.
Pero hindi pa nangyayari. Up to now, hindi pa nangyayari. Kahit matagal ng vision ni Ezekiel. Pero mangyayari to. Dahil ito ay sumasakto sa Book of Revelation. Yung tatay natin, powerful siya. Omnipotent, omnipresent, omniscient. Wala may tatago sa kanya. Pinaglilingkuran natin. Kaya dapat natin siyang purihin at pasalamatan. Inuulit ko, sino ba tayo? Napaka-holy and glorious, magnificent yung tatay natin. Sino tayo para bigyang pansin? Para i-save? Sino tayo? Ginagawa ni Almighty Father yun dahil sa pagmamahal niya sa atin. Dahil tayo ay kanyang mga anak. Hindi mawala kay Almighty Father yung pagmamahal niya sa atin. Never mawawala ang pagmamahal ni Almighty Father sa atin. Kaya dapat susundin natin siya, kikilalanin natin siya. Mag-pray tayo sa kanya. Malapit tayo kay Jesus. Dahil si Jesus ang way natin to the Almighty Father. Si Jesus ang nagsusulat ng name natin. Oh, Jesus Christ, our Savior and Redeemer, please write my name in the book of life. In your book of life. Ganun ang sabi natin kay Jesus. At para pumayag si Jesus, syempre, alam naman natin ang sinasabi ni Jesus, yung turo ni Jesus, para may sulat yung name natin sa Book of Life. Para i-present niya tayo kay Almighty Father. Kung sa ngayon nahihirapan tayo sa mundo na to, pero huwag tayo mag-alala kasi temporary lang ang mundo na to. Yung mundo ni Almighty Father, yung world ni Almighty Father, yung holiness niya, yung kingdom niya, yung kingdom ni Jesus Christ, it will be forever. Sa ngayong konting oras lang, pagdudusa natin, yung pagtitiis natin. Pero yung kapalit naman ng ibibigay sa atin na inheritance, napakaganda. Yung plano ng tatay natin. Kaya wag tayong mawala ng pag-asa. Lagi tayong mag-pray, lagi magbasa ng Bible para lagi tayong maalala yung salita niya. Sometimes we forget the things that our Father had said to us. So we should read the Bible always. And pray to Him because gusto niya tayo kausapin. Gusto niya tayong kausapin. Mahal niya tayo. Hindi tayo papabayaan. Baka sabihin niyo, ba't naghihirap ako? It's temporary. Test lang to. Sa buhay na to. It will not be forever. Ang forever na kay Jesus Christ. Na kay Almighty Father. Thank you and God loves us all so much.